Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon nandito ko sa kabilang manukan ko. Ito ipakita ko sa inyo ang pagpili sa linyada sa manok na para ang kalabasan sa resulta sa maging mga anak niya maging hindi duwagin, maging mga patapang. Bago ipagpatuloy ko, magpasalamat muna ko sa inyong aking mga solid mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Thank you sa inyo sa pag-support sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, sa aking mga content na pinakita dito sa aking video sa aking mga manok. Yan. Ito na siya yung process ko ng Hatsgri. Ang nanay ko yung talisay na blue legs ng Hatsgri. Ito na siya ang nagmana sa paa. Ito siya magdumalaga pa lang ito, pero magkatay din ito siya. Yan, oh, magsimula nang tumubo ang tahid niya. Alam nyo bang mga kaibigan ko magsabong, lalo sa inyong mga baguhan pa lang, sa sarili ko lang kung opinion, sa sarili kong observasyon sa mga manok ko, sa paglaban-laban ko, sa sarili kong mga palahi, kung ako itatanungin nyo, pagpili ko sa isa kalinyada, focus ko sa isa kainahin, na ang inahin na linyadang matapang, pamilya siya ng matapang pagkababae. Kasi dito sa isa kainahin, dito mamana, makukuha ang katapangan sa kalabasan sa anak nito mga laki. Yan totoo. Kasi ang dami kong pinagdaanan ng mga inahin. May inahin, sa totoo lang, kayong mga baguhan pa lang, kung na ranasan nyo yan, maranasan nyo yan kung mag-breed kayo ng manok, magpalahi kayo. May isa ka inahin na ang mga anak duwagin. Kung maglaban man yan, mag-edad na ng 7 months pataas. Pero dito sa linyada pinipili ko, sisiw pa lang to, tumitilaok na, matapang na. Pagdating nila ng 3 months, 3 buwan, maglaban na. Yan ang mga linyada nito. Kaya nasa pagpili sa inahin talaga yan. Kasi may inahin, kaya nasabi ko to sa inyo dahil pagdaanan ko na yan kasi dati. Nga luging-lugi ako sa aking mga manok dati dahil nakamanok ako ng mga inahin na ang mga anak matagal maglaban. 7 months magsimula, 6 months di pa yan, ayaw pa, tatakbo pag ibitaw mo yan, ispar. Taon ang bilangan noon, pero sa ngayon pagdating ng 4 months matatapang na ang mga linyadang ginamit ko ng manok. Yan, kaya ma-advise ko sa inyo mga baguhan pa lang excuse me, nasa pagpipili natin sa pag-breed ng manok, pinaka-importante dito, piliin natin na sa inahin talaga na mana ang katapangan sa isa ka manok na gagamitin nating mga panglaban. Ako na mismo nagpatunay sa inyo, nasa inyo na kung maniwala kayo sa hindi, kasi kanya-kanya naman ang diskarte natin pagdating sa labanan sa manok, sa pag-alaga at saka sa pag-process sa pagpalahi at saka sa pahilig ang kulay. Kasi hindi lahat, sa totoo lang, nga linyada sa manok nga inahin nagalabas ng mga matapang na mga anak. Nasa inyo na yan, sa pagpili nyo yan. At saka hindi lang bukod matapang, kailangan nagpanalo ang ating alagang manok. Kasi kung hindi nagpanalo ang ating mga alagang manok, sa totoo lang, ilan-ilan lang ang manalo sa mga labanan niya na mapanood sa ating kapwa hindi sasabong mag-alagang manok. Kung gustuhin man nating mag-out, magbenta, hindi kaano mabili ang ating manok, sa totoo lang. Pero kung ang manok natin matapang tapos nagpanalo, nakita, kasi makikita ang mga manok natin sa mga sabon. Tulad ko, ako nagbibitaw mismo pag sarili kong interest sa San Juan Kapit sa sabungan, o kaya pinabitawan ko ng iba. Ang sarili kong alaga ng manok, talagang sa nakakilala sa akin, kung sa tapang mayroong tapang, kung sa pag-alaga ng manok mayroon akong maibibigay din na masasabi na marunong din akong magbigay sa pag-conditioning sa manok, pag-alaga, pag-tanggap. Kasi ulitin ko sa inyo, nagsiseminar ako mismo dati sa pag-alaga lang ng manok, kung paano ang proseso, paano palakihin, mabilis masiglakihan na hindi sakitin, malakas ang pangatawan sa aking mga alagang mga sisiw pa lang.
Yan ang totoo. Hindi ako nag-alaga ng manok na gaya-gaya lang tulad ng sabi-sabi lang. Pinagsimiran ko ito kung paano ang pamaraan, proseso tungkol sa buhay sa pag-alaga ng manok. Yan ang katotohanan niya. Masasabi ko sa inyong aking mga followers, aking mga subscribers, aking mga viewers. Hindi ko gawa-gawa, imbento lang ang aking mga kwento tungkol sa pag-alagang manok. Kinukontent ko. Lahat yan na kinukontent ko may katotohanan dahil pinagseminaran ko ito, ang pag-alagang manok. Hindi ko to gawa-gawa lang kung ano ko lang ipakain, anong vitamins, paano paliguan, paano pagparis-parisin ang isa kalinyada sa manok. Hindi tayo mapag-iwanan sa ibang nagbibreed ng manok. Yan lang, sana mayroon kayong matutunan sa umaga nito ngayon. Masabi ko lang sa inyo, subaybayan nyo lang palagi amang i-upload ko mga videos dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, kasi doon tinuturo ko sa inyo kung anong mga pamaraan sa ating manok na mabilis masiglakihan at saka hindi sakitin, at saka tinuturo ko rin doon kung paano gagamutin ang mga sakit-sakit na dadapo sa ating mga alagang ng manok. Yan lang, tingin sa pagpanood. Bukas uli naman, ibang topic naman ang pag-usapan natin. Thank you, bye-bye.